Alright, Jumps TV Media on a beautiful Thursday morning. We're on our way to Sitting Duck in Libis, Quezon City for the Makita demo a week. This is an invitation from Mr. Francis Coloma, whom we featured yung kanyang Toyota Corona Silver Edition. Okay, so this is a different vlog because he's going to demonstrate his product, yung Makita power tools. So if you guys are interested in this machine, the links are in the description below for inquiries, or you could check out Mr. Francis Coloma's FB page and Makita Philippines FB page. Tapos ayun, he's also going to show us yung kanilang van for yung van na made out of pang ang sabi nila pang apocalypse daw. So I don't know, hindi ko alam, wala akong idea, pero I hope you guys watch this full episode and please like and subscribe this channel so we could create and attend more events like this. Alright? Yun, thank you very much. Have a great day. God bless. Tara, samahan niyo ako. Let's go. Alright guys, Jumps TV Media. I'm here with Sir Ruel of H-Tech High Threat Emergency Care. Hi, good morning, sir. Kamusta po? Good morning. Okay naman, Sir Jom. So thank you for visiting us during this day. So nakita mo naman yung na-bring in namin ng mga guests are from other agencies, kasi ang isa sa gusto natin mangyari is some sort of collaboration. This is a free event. We normally do this para ma-share din namin naman yung mga natututunan namin in other countries, kasi ang pananaw namin when it comes to the big one earthquake, dapat all hands on deck, no? So yes, mas maganda na mas maraming marunong. Yes, sir. Kasi sa laki ng impact ng earthquake na yun, talagang maraming mga kailangan ng tulong. So ang goal natin is to try to share ano yung alam natin, ano yung mga natutunan natin, yes, sir, para mag-trigger hopefully na mas maraming training. Yes, sir. So yun yung objective natin today. Of course, yung partner namin na Makita, natutulungan kami in terms of the equipment, the tools, no? Kasi iba yung gusto mong tumulong pero wala kang gamit, siyempre yes, mahirap. So dapat gusto mong tumulong, may tamang knowledge at may gamit ka rin. Yes, sir. Kasi at the end of the day, meron nag-aantay sa atin na matulungan sila. So kung magagawa natin siya ng safe pero mas mabilis, mas maganda yung ganon. Yes, sir. So nakita namin yan sa mga tools ng Makita na efficient siya talaga pagkadating sa collapse structures. Yes, sir. Okay, so yung H-Tech Company Limited, private business siya. So meron kami mga corporate clients. So nagpapatraining sila on technical rescue. Yes, sir. Nagpapatraining din sila on emergency medical services, no? Pero part of nung kinikita namin, ginagamit namin sa pag-volunteer. So ako personally, mga 14 years na ako nag-volunteer. Right? Okay. So halos lahat ng mga calamities sa Pilipinas, nakapunta rin ako. And nung Marawi Siege, nag-volunteer ako, I handled the management of the dead and missing. Kaya doon ko nakita yung need to have training also, no? So, yung specialization na gusto namin makuha is high threat. So, lahat ng mga peligrosong environment na kailangan ng rescue pa rin, so doon kami nagte-train. Okay. So, H-Tech is a training company and at the same time, volunteer organization. Okay. Ang pinaka-advice ko is repetition, no? So, pwede kasing magaling ka dun sa training itself, pwede nga na perfect mo exam, pero kung hindi mo inuulit-ulit, hindi mo pinapractice, for sure makakalimutan mo yan. And hindi naman natin alam kailan mangyayari yung big one earthquake. Wag naman sana, pero pwedeng soon, pwedeng hindi. So, paano kung hindi ka nag-practice? Yes, sir. And then nangyari, edi sayang yung na-invest natin ng oras. So sa akin, it's all about getting the updated training. Kailangan yung mga makabagong techniques, yes, procedures, para alam natin na mas efficient siya na pag-aralan. At the same time, kailangan repetition. Constant training is a must. And most importantly, we have to train as a team. Yes. Kasi teamwork naman, di ba, yes, nakita nyo kanina, ang hirap gawin ng nag-iisa yan, no?
kailangan talaga teamwork. Correct, sir. Alright. Sir, thank you very much for this opportunity, sir, to be part of this training. Ang dami ko natutunan and ang dami ko rin nalaman about the proper tools and equipments na pwede mong gawin to help lives. And yun, sir, saan kayo pwede, sir, makontak? Okay. Meron kami Facebook page, so Ace Tech Philippines. Meron din kaming training facilities sa Mandaluyong. Okay, so sir. pwede nyo kaming contact to our Ace Tech Philippines. Okay. Alright. Sir Ruel, thank you very much. It's really a pleasure meeting you and it's really an honor. Thank you very much, sir. Likewise, sir. Have a great day, sir. Thank you. Alright guys, andito na tayo sa sitting duck dito sa may Libis. Ayan. Ito yung sasakyan ni... So, itong event na to is basically yan. It's all about emergency rescue. Yan. Tapos i-demo dito kung gaano ka-beneficial yung mga gamit nila, sir, yung Makita for cases like this, for earthquakes, for mga rescue. Yan, yung mga ganyan, yung mga nagtitibag ng mga pader. Yan, tulad niyan. So basically, ito yung ituturo ngayon at saka of course, yung Makita products will also be the one yun yung i-demo nila kung paano sila pwedeng makagamit dito sa mga cases na ganito. Alright, tara, let's go! So it's a demo day of Makita rescue tools na pwede natin magamit in emergency and rescue sa mga earthquake, sa mga yan, sa mga cases na unexpected. So Makita will be the one who's going to demo day yung kanilang mga equipments here at Sitting Ducks Libis game site. Alright. Therefore, bakit importante yung as para alam mo yung tools na gagamitin mo. Baka mamaya yung strap mo hindi kaya. Baka mamaya yung tripod mo hindi na kaya. Kaya yung manual mo. So, leg times with leg side. Balik natin. Leg is 4 feet. Times 5 feet. Ang 6 inches. Saka tingnan mo, pagpaharap ako, pwede na ganyan ako eh. And it is for that reason, wala na yung tao sa likod. Kasi pag gano'n naman ako eh. So yung tao na nasa likod, ang ginagawa nila, ikaw yun nandito. Nakikita mo yung tip. Nakikita mo kung ilaw. Pagka susubsub siya, nakikita nyo, pagpaharap ang direksyon natin, ano yung tulong na nasa likod ko? Diba? 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 Mas mahaba pa doon sa dito eh. Shoring naman tayo, nakikita mo yung shoring natin. Kaya sila, doon sa court, paharap talaga. Tsaka nakikita mo yung linya. Tsaka ang direksyon nito, pagpaatras kasi, pag ganun yung kain mo, di ba? Kaya parang kasagal. Di ba, may araw ka dyan. Sagal ka na. Okay? Pag ganyan natin, di ba? Pwede ka na. Tapos yung tukad mo na dyan, yung tutubig. Although ito, maganda rin siyempre, tulad naman iba, pinili. Kasi hindi na seti nilang pinagamit. Pero hindi spark. Ito yung drill bit.
Combine niya sa demolition. Tsaka chipping. So, hanapin mo lang. Ito, matagal sa ba't nito. Baka hindi tayo mag-connect. So, one of the most versatile. Lalo na sa mga hindi afford ko. Okay na to. So, ito, malaki lang na. Mahaba, no? Pagka nag-bend siya, hindi ka puputol. Pabalik mo lang. So, may dalawa siyang setting. Pag-wood. Tsaka pang bakal. Patigero. Okay, so okay to, no? Ang tawag dito, reciprocating. Okay. So, maganda yung blade niya. Pwede siya. Align so ito, compressor. Pound nailer. Pressurize mo na siya naman natin. And ito yung sa spray natin. So yun yung cash namin. Ito yung malaking jackhammer. Meron tayong isang makapal doon na semento. Malakas battery. Triple A. Teka lang, pakita ko. Pero ito lang. Kasi namin sir, ano meaning ako mo kayo dito? Kasi sa Sport Arena Piloy Arena. Ini uy. Dito muna kayo sa shorty. Para may dala. Okay. Yung gas natin. Okay. Andalo yung sa land bank. Try nyo yung picture. Gusto ko i-link muna sa isa. May mga clipping tayo. Link mo muna. And then, gawa nyo kung 2 feet na basically. So discount nyo, I leave it up to you. Okay, gawin na natin ang so yung pinaka-safety principle natin, siguro din nyo lang walang tao sa harap. Pero pwede nyo pagsabay. Pwede sabay. May kulong naman siya. So imagine mo yung hirap na. Nakaganyan tayo, di ba? Eh kung 6 inches yung wall, hindi rin naman natin mabubutas ng buo eh. Ang mangyari, ibigay pa rin natin. Okay, so meron yan paharap. Okay? BP shot.
Hindi, assist na yan. Yan, we are witnessing ngayon yung mga gagamitin nilang mga yung for equipments, saka yung mga gagamitin nilang yan, yung mga puputulin nila to test the machine of Makita. So from different departments meron silang task, just like now, ayun no, ay nilalagyan yata ng gas. Fuel, bago maagos yan. Yes, sir. Binusan ng tubig. Correct. Meron namin chemical trap. Ang BFP mo, Kulang-kulang. O guys, narinig nyo, kulang-kulang ang mga gamit mga yan. Kaya nandito tayo ngayon. Ay, mapiti kayo, yung kikimigre. Nasa na, mamaya ko dito. Ay, sila. Pagparis ano? Yan ang kikimigre. Ganda, yung Marines pa. Guys, our friends from the Manila Rescue. Yan sila yung mga ano ngayon. Lamang. Parang nagtataguan. Galing. Guys, ililiko nila yan papunta dito. Oh, di ba? So ngayon, diretso na. Sir, dapat ito tinutulong sa school.
Natin very stable to kasi baka masarakan tayo. Okay? So yun yung mga principles behind shoring, lifting moving. Kailangan stable natin. So ano nang gagawin? Sige, para bago umalis yun sir, gusto ko makita mo sir gano'ng kabilis ha. Para makita mo sir na ano, pwede natin double kasi lang. Yes. Kung kulang kayo, pinag-dikit mo lang. Okay. Kasi harap at likod meron. Sige. Kabilaan. Oh, pwede na padikitin yung dalawang ano kasi kunin tayo ng plywood. BFP, padikitin na lang ng dalawang full cassette. Pagdikitin yung dalawa. Pagdikitin na yung board. Bakit lang, bilhin na lang ako. Hindi ko. Mamaya. Tapos na naman kami ito. Wala lang midpoint bracing yan kasi 60 na yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ito dito.
Okay, ano ang prinsipyo ng chipping? 90 degrees o naka-angle? Naka-angle. Yes. Yung relief cut mo, pwede mong umpisahan na dyan. Okay? Saan banda dyan? Kaysa, basta ano? 30 feet. 30 na. Take enough naman sa pabutas to. Sa mga butas na agad. So, isipin mo, flooring yan na malaki. Malaki, yan yung nakulog. Sa baba. Kasi, taro din. Start sa butas mo. Malapit sa butas. Malapit kasi dyan ano yun. Oo, okay. So, parang... Ayan. Pagka parang pako kasi pag ganyan eh. Pero pagka kasi pag ganyan tapos sa ipit stuck ka. Okay? So pwede naman nag-start ka dito. Oh, pwede, kasi safe naman yung pag gano'n naman ang direksyon mo. Okay. Ito kasi parang pako. Parang pako. So hindi tayo gagamit na ganun pagka-chipping. Sa ating flat. So salbahin mo siya. Pwede tagalin mo. Tagalin mo. Eh, makina na nga yun. Ihaya mo. So chipping ha. Okay. Pwede mo kasi siya talaga para kinakat. Remember, kunyari lahat ba, pwede just yung flooring. Tapos isopan mo. rin tayo kung saan tayo nag-operate. Lalo na kung magtatagal tayo. Why? Because it serves as an alarm system. Yung kahoy na ganito, kunyari hindi natin napapansin. Maririnig natin, may ka-fracture, etc. And worst case, kung apat to, may box sa box, pwede tayo magtago sa box. Gagawa ko na mas malaking box. Ito, it can support 4 inches by 4 inches by 4 inches. It can support about 12,000.
pad, isa lang dito. 4,000. Kaya di ko na tinuturo yun kasi masyado. Diretso na tayo dito. Extra 30 seconds yun. So yun yung pinaka-reason. Yung nailing pattern, yan yung mga pinag-aralan nyo. Pag gumawa nito, the whole program, ang OICS or pinag-aralan nyo. So itong nailing pattern, pwede yung gusto ko maraming pa ako kasi nabibiyak yung doon. So pag sinabing 5, hindi rin pwede kung 4 kasi you want max space. So meron tayong sinusunod ng nailing pattern. Hindi nyo kailangan memorize kasi meron tayo. But the point is, itong mga cassette para sa to. Ito, to keep it in place. Ito, ilan axis to? Dalawa? Dalawa lang. So hindi na kaya yung gano'n. Kung gusto natin 3 axis, gagawa tayo ng box. Isa pang ganito, hindi nakakunin. So ito, kita nyo plywood lang. Just to keep it in place so tapos ito, nilagyan ng space. Nilalagyan ng space yan. Para pa ako yung next team. Tingnan ko. Tingit na. Dapat. Hindi adjust mo. Ito. Medyo mahal kasi US. May dollar. Yung isa? Mga More than a dollar. isa lang? Isang sizes lang yan. Dalawa. Sa collapse factor, sa kanila is size 8 and 16. Sa Pilipinas, 2 and 3. Yung mas... Takal ako ng ano, battery. Nakay battery. 4. Sa side na lang po siya. Jay, babalik na kita ko. Upo na gagawin. Pwede ka ngayon. Mas mali. Oh, magsiset daw si Boss Teng ng meet. Ano, game na ba? Game. Kailan? Hindi ko pa. Hanap tayo ng schedule. Saka venue. Saan ba venue? South? Saan malapit sa lahat? Eh paano yung mga taga North? Ilan ba North? Isa lang North, di ba? Isa lang ya. Sino ba? Jeff Gunn. Si Jeff. Oh. Sila Paul ba? Si Paul dito. Dito lang si Paul eh. Si Paul. Okay, sabangan nyo. Boss Teng, oh. Dito ko nakita. Solid. Ama boys. Sa environment na hindi tayo pwede mag-sport. Pare maingay. Yung mga A-post, yung mga B-post, at saka yung mga jeep, yung mga... Lagyan kaya muna natin. Hindi mo papatay siya may ano. Sa labas ng universe.
So, Eh, pag may budget actually, lahat sila meron. Yun lang. What's proper? so, hindi kailangan lahat na ito. Sabi ko,